The heart speaks. When the heart speaks, we listen. Bago malunod ang ating mga listeners, balikan natin, saan ba nanggagaling tong ApoB? Bakit ba umaakit ang level ng ApoB? So, di ba ang napag-usapan natin, yung lipo-A, ginagawa rin ng atay mo. Yes. Di ba? Kasi ito namamana. No? Sumusunod lang ang atay sa lahi mo. Ito rin, actually, galing din sa liver mo. Galing sa atay, okay? Oo. So, pag nirelease to ng atay mo, unfortunately, madikit to na cholesterol. Okay. Ito yung pag bumangga sa ugat mo, pwedeng dumikit, pumasok. At katagalan, through time, taon, magiging plaque. Ayun, Oo, yun na yung plaque. taba na nagbabara sa ugat. Oo. Plaque. Okay. Pero ang ApoB, naapektuhan ng maraming bagay-bagay. Okay. Katulad ng diet. Oo, ito talaga maapektuhan ng lifestyle mo. Lalo na kung mahilig ka sa processed food. Okay. Or mahilig ka sa matatamis. Kung ikaw ay diabetic, no? Kung mataas ang triglycerides mo, maapektuhan yan. Oo. So naalala ko, Ariel, nung episode 2, sinabi mo yung LPA na mamana. Medyo predetermined na yan, no? Yes, pinanganak ka. Correct. Oo, Pero itong ApoB, maraming mga factors that can actually affect the level. Tama ba? Yes, tama. Which is good news because mas marami tayong pwedeng gawin para paggalawin Yes, to. oo. Tama ba? Ayun. Oo. Sabihan mo na ito yung isa sa pinakamasamang kolesterol. Pero kaya nating lunasan. Ayun.